Halos 50 armas nasabot ng mga otoridad sa Tabuelan, Cebu at motorcycle rider patay matapos mabangga ng kasunod na closed van sa Ilocos Norte. Narito ang report. Tinatahak ng rider na si Mark Anthony Estrello ng National Highway sa Lawag, Ilocos Norte nang mabangga ng kasunod na van. Sa lakas ng impact, tumilapo ng rider at pumailalim pa sa van. Hindi raw napansin ng driver ng closed van ang biktima. Nakahanda namang tumulong ang nakabanggang driver sa pamilya ng biktima. Patay ang isang lalaki matapos umanong mag-amok at barilin ng pulis sa Villasis, Pangasinan. Base sa investigasyon ng pulisya, hinarang ng suspect ang isang bus na biyaheng Maynila. Nagwala umanong suspect at pinagpupukpok ang labas ng bus. Ilang saglit pa sinubukan umanong paandarin ng suspect ang bus. Pero bago pa siya makaalis ay dito na siya binaril ng pulis na pasahero sa naturang bus. Bagong insidente na pag-alamang namalo ng isang tricycle driver at nangarnap ng isang jeep ang lalaki na kinilalang si Enrique Kayanan. Hinala ng mga otoridad, gumagamit ng iligal na droga si Kayanan, bagay na kinumpirma ng kanyang mga kaanak. Halos 50 armas ang naharang ng mga otoridad sa pantalan ng Tabuelan, Cebu. Walang dokumentong maipakita ang 3 tao na may dala ng mga armas ng sitahin ng mga tauhan ng CIDG. Sa mga nakuhang armas, 3 rito ang shotgun, 14 ang 9mm pistol at ang iba ay mga 38 caliber revolver. Sari-saring bala, mga posas at kapote rin ang kanilang nakuha. Dadalhin sana ang mga naturang armas sa Negros Oriental. Tumanggi namang magbigay na pahayagan 3 na aresto. Ang CIDG lalo raw naghihigpit ngayon laban sa mga loose firearms habang papalapit ang eleksyon. Iniimbestigahan na ang anggulong pagmamay-ari ng isang security agency ang mga armas. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.